Maaari ko po bang ilahat ang inyong buong pangalan? Ang pangalan ko po ay Luisito Delgado Abreu. Ilan po ang inyong anak? Bali, apat. Apat po. Ano pong pangalan ng inyong gina? Ang aking asawa ay si Mrs. Junela Rodriguez Abreu. Sa ngayon po, ano pong trabaho na? Wala, tumigil na ako sa pag-abroad dahil nga napawala ko din sa mga barangay. Kaya sa maging barangay po siya na. So, ang una kong pong katanungan ay ano po ang pakiramdam ninyo matapos manalo at mahalal bilang isang barangay official? Ngayon ito ay sa totoo lang, paapat ko ng laban. Matapos ang termino ko ng almost 13 years bago mag-start tuloy ako ngayon. Dahil tumigil ako ng isang laban, kaya magalit pinala at nanalo. So, kayo po yung nagagalak at muli po may ibang kayo posisyon. Ano po ang nangyari sa inyong buhay matapos kayong mahalal? Meron po bang mga pagbabago na ganun? Ay marami. Dahil ito yung una para sa mga anak ko. Dahil malaking tulong yung sa barangay. Dahil nag-i-scholar yung panganay ko kasi matapos ng computer science. At yun ang aking patatlo, nag-TESDA, napakikusap ko rin bilang kay Congressman Dodo Montanas na makapag-TESDA. Kaya nakagraduate siya ng welder para siya makapaghanap buhay. So sa inyo po sinabi na kakagalap po na ang pamilya niyo po pala ay ganun po na para po kahit po simple na pamumuhay ninyo, matatalino po ang inyong anak at sa huli, maiahon po kayo sa mataas pang pamumuhay po. Kaya nga, Utoy, sa totoo lang, yung aking apat na anak, lahat ngayon nasa abroad. Oo, yung aking bunso, edad 22, binata. Yung aking panganay, 31, binata. Yung aking padalwa ay 29, binata pa rin. Yung aking naman patatlo na 26 years old ay ngayon may asawa na siya. So meron na rin po kayong ako? Yan, yung dalawang yan, sila ako ko, yung isa lalaki at isang babae na sa labas. So, ito po katanungan. Ano po ang inyong tunay na dahilan kung kayo kayo tumakbo sa ganitong uri ng karera? Ay, nang dahil nga sa totoo lang, kaya ako napahilig niya dahil gusto ko rin manungkulan. At isa pa ay matulungan din dapat tulungan. At yun naman dapat pagawain sa nayo na dapat ipagawa, ay may pagawa. Kaso nga lang, ang problema natin. Biski gusto natin mangyari yon, kahit ayaw ng ating katastasang Pangulo, wala rin tayo magawa bilang title siya. Ngayon, sa puntong yan, siguro dadating ang panahon. Paparyan din tayo. So, kung sa gayon po, kailangan po lagi natin isa puso ang ating kagustuhan po na manungkulan sa ito. Meron po bang nag-udyok sa inyo? Bukod po sa mga bagay na gusto nyo nga po maglingkod, sino po maaari po sa inyong pamilya o ibang tao ang nag-udyok sa inyo para tulungan? Wala nag-udyok sa akin dahil noong 1997, umpisa akong manungkulan o umpisa akong lumaban. Sadyang umuwi ako galing abroad para lumaban diyan sa bagay na yan. Dahil nag-umpisa ako, Tol, hindi matanong mo, Toy, ako yung nag-umpisa sa Barangay Tanod. Dahil nung una, marami nagyayaya sa akin na magpulsiyan, hindi ako pumayag. Kung gusto kong malaman muna ang tema ng barangay, na nag-umpisa muna ako sa Barangay Tanod hanggang sa ako yung magpulsiyan. So ito po ang ikalimang question, isa po sa mahalagang tanong. Ano po sa tingin ninyo ang mga bagay na mayroon ng ating barangay upang masabing ito kakaiba sa ibang lugar? Unang-una dito sa atin sa playa, dahil ito ang playa sa barangay namin, ito ang pinakamalaking barangay sa buong Bawal. Sa apat na barangay ng Bawal, ito ang pinakamalaki. Dito, pinakamasayang barangay. Pero isa na rin sa sakit ng ulo, itong barangay. Lalo na kung mga katulad ng problema sa barangay, yung utangan. Dahil yung utangan, sila nag-utangan, pagka problema na, tatakbo sa barangay. Kaya kami nasakit ng ulo. Nakarating ako ito sa pagka-nakalakar ko din sa utangan, dati ako ng Lubos at ako sa Laguna, para humabot sa umutang. Kaya yung bagay na yan, lalo't mga kasamaan, ako naman ito, sa totoo lang.
bilang ako'y nanunungkulan, biski anong oras akong tawagin, lalo kung may gulo, lagi ako matatawag. So sa ganyan po, tayo po ay laging maaasahan. Oo, At isa pa rin po sa subok na. at isa pa rin po sa ating mga applyan nyo ay yung talaga pong masaya. Ito po ang ikapitong gusto. Maaari po ba kayong maglahad ng ilan sa mga problema ng ating barangay? Oto, dahil ang una, ang ilalad ko sa iyo, totoo na ang barangay ang problema itong ating basura. Yan ang number one. Kaya nga nung una, noong 1990, nung padalwa kong laban, noong 97 at hanggang 2004 na nanuli ako, ako ay nagpanukala na magkaroon kami ng truck ng basura. Kaya ngayon lang, napabayaan ng katingalan kasi ngayon, hindi na nakakala. Kaya nasa na lang tayo sa pamalambayan na kumulekta ng basura. Pero yan ang nagiging problema dito sa atin, yung basura. Yan ang number one nagiging problema. So bukod po sa ating pong truck, sa bilang solusyon po ang ating truck, ano po ang maaaring pa natin ibang gawin upang masolusyon na itong problema natin po sa basura? Kasi siguro ang pinakamaganda ay magpanukala ka uli na magkaroon ng sarili. Iba yung may sarili, yung truck ng basura, para anytime na hakutin, pwede mong makot. Hindi yung makakasa ka, nakukuha-kanino na hihiram mo si truck o siraan truck. Samantala kung tayo meron sa barangay, na sarili, anytime na gusto natin magpahakot, pwede tayo magpahakot. Sa kabila po ng problema ito, may pagmamalaki niyo pa rin po ba na maging mamaya ng ating barangay? Natural na ito, dahil dito ako nagmula. Dito ako nung bata, hanggang sa nung nakasawa, nakapo, hanggang sa mga magulang ko, lahat yung taga rito. So, ito na po ang hulitong katanungan, sir. Sir, ano pong mensahe ang gusto niyong ihatid sa ating sa mga men ng Aplaya ngayong magbabagong taon? Hindi siguro naman gaya ng nung panahon ako nangungumpanya, na yung mga sinasabi ko, ilalahat ko sa aming sesyon para malaman nila kung ano nagiging problema dito sa barangay. Katulad na sinasabi ko sa inyong truck. Pero dito ngayon, menos na ang gulo, anong bagay. Yan nga lang, yung mga utangan na yan, hindi mawawala eh. Pero yan ang isa sa nagiging problema ng barangay. Pero tayo naman ito, nagagawa namin yung paraan na maayos. Kaya yung bagay na yan, nasa ko kakunti na. Dito naman sa layo ng Aplaya, kakunti na ang pagawain. Kaya galos, kita mo. Ang unang kwan na lang, nagiging problema, ito ka na naman dito sa amin, na medyo may amoy na. Kaya, siguro dapat yan ang pangunahing i-repair ng barangay na aking panunukala magkakaroon kami ng sesyon. Sir, so malapit na po ang bagong taon. Nawa po magkaroon po tayo ng bagong buhay, bagong pag-asa. Nawa po mag-asa natin. Sir, salamat po. Salamat. Salamat po, sir.